sa lumang buhay ko po ay hindi rin po ako marunong magsimba. Kung gusto ko lang magsimba, saka lang ko naiisipan magsimba. At pag ayaw ko magsimba, hindi rin po ako nagsisimba. Kaya ang araw na linggo ay lagi ko po itong binabaliwala para sa Diyos. Tayo pala ay tinatawag sa kanya-kanyang mga pangalan. Isa na po ako roon sa tinawag. Ngayon, ang araw na linggo, hindi ko na po ito ipinagpapaliban. Ipinaglaban ko ang Diyos nang ako ay bigyang pagsubok dahil sa aking asawa. Sa hindi po kayo maniwala, ako po ay kinulong na aking asawa sa bahay para ang araw na linggo ay hindi ipagpuri sa Diyos. Pinadlak ako sa loob ng bahay. Mabuti lang at nasira ko yung bintana ng aking bahay. Wala akong kapira-pira sa aking bulsa. Naka-short lamang po ako. Dahil sa gusto kong ipaglaban ng Diyos, maniwala at hindi kayo sa akin. Mula Santa Misa hanggang Paho, Caloocan City, binaybay ko po ang release na yan. Ako ay naglakad. Nag-aawit ng pastol kahit hindi ko kabisado ang awit ng pastol. Alam niyo po, yung mga tao nagtitiningan sa akin. Para daw akong nasisiraan kasi awit ako ng awit ng pastol kahit hindi nila alam na ang aking bibig ay walang tigil sa kakakanta. Hanggang sa dumating ako sa may Paho, sabi nga ng ating elder, wala na siphayo sa Soldier Surprise. Bagkus lahat ay unti-unting gumagaan ang buhay. Palapakan natin ang Diyos subay. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat. Yung taong hindi marunong magbigay sa Diyos, ngayon ay pinaglalaban ko na ang Diyos. Ang araw ng para sa Kanya ay hindi na po ako nandadaraya sa Kanya. Ang ipagpapuri ko po at ipagpapasalamat ay ang kagalingan po ng aking anak. Nung kami po ay wala pa sa Soldiers of Christ, linggo-linggo, buwan-buwan, dinadala po namin sa hospital yung anak ko po. Dahil po pinanganak ko po siya ng 8 months. Yun nga po, mahina yung kanyang baga, laging nagkakasakit, sinusumpong ng hika. Kaya po, ganun po nangyayari paulit-ulit. Ganun lang po. Kaya nung kami po ay inakyatan ng Mama Mary, doon po namin nakilala yung Soldiers of Christ. At yun nga po, sabi po, subukan daw po namin magsimba sa may Paho. Sa Paho pa po yun. So, hindi nga po kami nagdalawang isip. Sumama po kami, nagsimba po kami. Buhat po nun, yung anak ko po, sinusumpong man ng hika, hindi na po namin dinadala sa ospital. Dinadala na po namin sa Paho at yung langis lang po, yun lang po at dasal lang po yung aming pinapahid, doon lang po. Simula po nung sumali kami sa Soldiers of Christ, hindi na po namin siya dinala sa ospital. Kaya yun po ang pinagpupuri ko at pinagpapasalamat sa ating Diyos. Talagang napakabuti-buti niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalman sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Salamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Palakpakan natin ang napakabuting Diyos. Mula sa salita ng Diyos, kung paano natin maitatatag ang kaharian ng Diyos. Amen? Kaya niyo bang itatag ang kaharian ng Diyos? Tingnan natin kung kaya niyo nga. Amen, no? Builders of God's Kingdom. Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen?
Amen. Kaya nga kayo naririto, amen? No? Gusto nating makasunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ba, napakahalaga sa Diyos ang araw ng linggo? Araw ng pamamahinga. Ito'y araw na itinangi ng Panginoon, no? May kalakip na pangako, may kalakip din na parusa. Amen po. Sabi nga dito, ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi lamang mga church builder o tagapagtatag ng simbahan, kundi mga kingdom builder, tagapagtatag ng kaharian ng Diyos. Amen? Para maitatag ang God's kingdom o kaharian ng Diyos, kailangan tayong pagharian ng mga sumusunod na kingdom values. Amen? Mga bagay na kailangan upang maitatag ang kaharian ng Diyos. Amen? Saan ba unang kailangan maitatag ang kaharian ng Diyos? Hello? Sa puso nating tao. Amen? Amen? Po. Sa puso nating tao. Kasi pag hindi ito'y naitatag sa puso natin, hindi natin magagawa ang mga kingdom's values o ang mga kapamaraanan para maitatag natin ang kapangyarihan at kaharian ng Diyos. Amen! Number 1, sacrifice. Sakripisyo. Di ba yung pagpunta lang dito sa lupang pangako, sakripisyo na. Amen? Yung maghanap ka ng pamasahe mo papunta rito, sakripisyo na rin. Amen? Yung kapag may akay ka, kailangan may pera ka. Amen? Dahil ang nag-aakay ay namumuhunan. Amen? Kailangan pag inakay mo, papakainin mo, ipapamasahe mo. Amen. Hindi pwedeng, hindi kasama ka dito sa akin. Tapos, umabayad ka ng sarili mo, ha? Kumain ka ng sarili mo, ha? Diyos ko, isang beses mo lang yan masasama. Sa susunod, ayaw na yan. Amen. Kailangan namumuhunan tayo. Amen po. Kailangan papakainin natin, wag nating gugutumin nang hindi madala. Kasi bago pa lang, wala pang nauunawaan sa gawain ng Panginoon. Dahil kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo kayang gawin ang isang bagay na mahirap. Mabasa ka ng ulan, siyempre giginawin ka. Amen? Pero ang bawat sakripisyo natin, isa ito sa pundasyon upang maitatag ang kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Transformation, pagbabago ng pananaw, paniniwala, at paninindigan. Kung hindi tayo mabago, paano naman tayo makapag-aakay? Amen? Yung bulag, hindi makapag-aakay ng kapwa bulag. Amen po. Kailangan sa pag-aakay natin, makita sa atin si Kristo mismo. Amen. Kasi hindi madali ang mag-akay. Pero kung ikaw nakikita sa iyo yung liwanag na nagmumula sa Panginoon, salita mo pa lang, susunod na yung inaakay mo. Amen po. Amen. Maraming kailangan pagbabago. Paniniwala. Amen. Dati mapapaniwalain tayo sa mga pamahiin, di ba? Sa mga okultismo. Amen. Pero nung napunta na tayo dito at naunawaan natin na ito ay hindi natin dapat sundin, ginawa ba natin? Amen. Bawal ang okultismo. Bawal ang pamahiin. Amen po. Amen. No? May patay,
bawal magwalis, babaho kayo. Amen, no? Kapag may pusang nasa lubong, hindi na aalis. Amen. Kapag kayo ay tunay na nasa Panginoon, hindi kayo dapat mabalino o mag-alala. Amen? Sapagkat si Lord ang ating gabay, ang ating patnubay. Amen po. Amen, no? At kinakailangan meron tayong sariling paninindigan. Hindi pwedeng, oo ngayon, bukas hindi. Amen? Kinakailangan, oo kung oo. Hindi kung hindi. Sapagkat sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay malahininga, isusuka ka niya. Amen. Gusto ba nating isuka tayo ng Diyos? Hindi. No? Kaya kinakailangan, lagi nating hingin sa Panginoon na lagi niyang pag-alabin, pagningasin ang puso natin sa atas ng paglilingkod sa Kanya. Amen. Paano kung hindi ka nababago? Paano ka makapagpapabago? Amen. Kailangan ikaw mismo muna ang mabago para ikaw ay makapagpabago. Amen. Baka salita ka ng salita, magbago na kayo. Pero ikaw, di ka naman nagbabago. Bubuelta lang sa iyo yung sinasabi mo. Amen po. Number 3, self-esteem. Ang daladala hindi ang sariling image, kundi ang image ng Diyos. Maraming tao, no? Di naman lahat. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Kapag may talento na, nakatatayo na, nakapaglilid na, ang naitataas ay ang sarili niya, hindi na ang Diyos. Amen? Po, kailangan lagi nating bitbit at lagi nating ipinapahayag ang kapangyarihan ng Diyos at hindi tayo bilang tao. Ang lahat ng bagay ay mula sa ating Panginoon. Amen po? No? Huwag tayong ganyan. No? Kapag meron tayong alam, nagiging mayabang na tayo. Amen? Panatilihin natin ang kababaang loob. Mas mababa, mas pinagpapala. Amen po? Amen. Gift, regalo. Kailangan alam natin ang regalo sa atin na ibinigay sa iyo ng Panginoon at paggamit ito sa paglilingkod. Alamin mo kung ano ang regalo ng Espiritu Santo. Amen. Bawat isa ay tumatanggap ng regalo. Amen. Kailangan lang alamin mo kung saan, kung ano. Amen. May mga tao na sa pag-awit, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Sa pagpe-pray over. Iba-iba yung kaloob ng Panginoon. Amen? Hindi lahat ay pare-parehas. Kailangan lang alamin mo kung ano ang regalo sa iyo ng Espiritu. Kung di ka para sa pagkanta, huwag kang kumanta. Amen? Dahil pagkanta mo, baka para kang sumisibat na sa kalangitan sa pag-awit mo. Yung boses mo, gusto mo mataasan pa yung boses ng kapwa mo. Amen. Amen. Ngayon naman, maraming regalo ang Panginoon. Amen, no? Iba-iba lang. Kailangan kayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, alam nyo kung ano ang regalo sa inyo ng Espiritu Santo. Amen po. Kaya kapag pinagaling kayo ng Diyos, huwag na kayong umalis sa gawain ng Panginoon. Mag-akay kayo para makabayad kayo sa Diyos, para manatili yang kagalingang ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen. Po, huwag niyong sarilinin ang biyayang kaloob ng Diyos.
para kayo makabayad sa Diyos, mag-akay din kayo ng mga may sakit at ilapit nyo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Love. Pag-ibig sa pamamagitan ng aksyon. Sabi natin, mahal ko naman si Lord eh. Yes, lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Amen? Pero, pinatunayan ba natin sa Kanya na mahal natin siya? Sa paanong paraan? Sinasabi lang ng uso natin, pero hindi naman natin ginagawa. Amen? Ang gusto ng Diyos, pag-ibig na may aksyon. Gumagawa, nararamdaman. Amen po? Kasi kung lagi lang natin sasabihin, mahal natin ng Diyos, yung katabi mo, hindi mo magawang mahalin. Bakit? Naiinis ka kasi. Amen? Amen? Sabi mo, paano kung mamahalin yan? Chinichismis ang buhay ko yan. Amen? Sabi ng Panginoon, kung ang mamahalin mo lang ay yung taong nagmamahal sa iyo, anong gantimpala ang iniintay mo? Amen? No? Kaya, pag-aralan natin, amen, nagawang mahalin, yung mahirap mahalin. Amen. Hindi madali kasi minsan may mga taong nakakainis talaga. Amen po ba? Opo. Pero, tayo ay nasa isang panibagong yugto na ng buhay. Ito yung buhay Diyos na. Amen? Hindi na yung buhay sa lupa. Amen? Dahil tayong lahat ay itinuturing na ng Diyos na anak ng Diyos. Amen? Ay yung Diyos ba magagalitin? Yung Diyos ba mapintasin? Hindi. Amen? Pero tayong tao, nakikita natin yung lahat ng pagkakamali ng kapwa natin. Amen? At ang bawat pagkakamali, siya nating inaari na hindi natin sila magawang mahalin. Amen. No? Alam nyo, kapag nagawa niyong mahalin yan, tunay nga na kayo ay nagmamahal sa Diyos. Amen? Kahit sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero, sabi ng Diyos, lingunin mo nga yung katabi mo. Yan ba ay mahal mo? Tititigan mo pa. Amen? Pagmamahal, walang sukatan. Amen? Walang hangganan. Ito yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito yung tinatawag na agape love. Unconditional love. Amen? Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, kung namili ang Diyos, hindi tayo pipiliin ng Diyos. Amen pa. May kanya-kanya tayong kategorya eh. Amen. No? May kanya-kanya tayong ugali. Masama, mabuti. Amen po. No? Pero si Lord, hindi siya namili. Lahat tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na magbagong buhay, maranasan ang buhay na maghahatid sa atin sa kalangitan. Amen po. Amen. Number 6, hard work. Kailangan masipag at masugid sa paglilingkod. No? Sharing otherness instead of selfishness. Amen? Kung ano mayroon ka, magbahagi ka at huwag maging makasarili. Amen? Meron nakikita yung kasama, katabi. Titingin-tingin habang kumakain. Sabi niya siguro sa sarili niya, bahala ka sa bumo, hindi ka nagbaon eh. Amen? Kailangan i-share natin ang anumang mayroon tayo sa kapwa natin. Amen po, no?
ito ay isa ring pag-ibig. Amen? Huwag yung titingnan nyo lang, tapos tatalikuran yung ganyan. Amen, no? Paano nga kung walang ibabaon? Amen, no? Meron ako isang kapatid nung tawagin ng Diyos. Pinapunta siya sa Maipaho. Ang pera niyang dala, talagang sapat na sapat lang para pamasahe. Alam niyo, binaon niya, isang kamote, isang saging. Pero ngayon, binigyan siya ng pagpapala ng Diyos, isa na siya sa may maalwan na buhay. Isa po itong Bulacan Girls. Amen po, no? Amen. Sumunod siya sa Diyos at nakita niya at nadama niya ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Number 8, prayer power. Kailangan mapanalangin ka. Amen? At hindi pwede yung mananalangin ngayon, bukas hindi. Amen po, no? Kailangan consistent prayer. Amen? Tuloy, 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 tuloy. Amen? Opo. Kasi kahit hindi man ibigay sa iyo agad ng Diyos, yung hinihingi mo, sa kada dalangin mo, makikita mo, ibibigay din ito ng Diyos sa iyo. Amen. Panghuli, peace, kapayapaan. The presence of right relationship with God, with self, and with others and nature. Tayo, sa pakikipagkaisa natin sa Panginoon, natanggap natin ang kapayapaan. Amen? Kaya kapayapaan sa pakikipagkaisa sa Diyos, kapayapaan sa relasyon natin sa kapwa natin. Amen. Amen po. Marami ang naging pagbabago, kaya tinanggap natin ang kapayapaang mula sa Panginoon. Amen po. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Nawa, tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng puso nyo ang salita ng Panginoon. At dalangin ko sa Diyos, maisabuhay nyo ito upang maitatag nyo ang kaharian ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Maraming maraming salamat. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Punuin mo ang aming puso ng iyong banal na biyaya. Puspusin mo ng iyong lakas ang aming kahinaan ngayong araw na ito. Upang ang lahat ng gawain namin maging matuwid at gusto. Nawa ang gawang pagtulong namin di makasaling kay Diyos, kundi maging bukas palad nagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Tulungan mo ako, O Espiritu Santo, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Paliwanagan mo ako sa aking kamangmangan. Payuhan sa pag-aalinlangan. Palakasin sa kainaan. Tulungan sa pangangailangan at kahihiyan. Ilayo sa tukso at damayan sa mga karamdaman. O Espiritong Banal, pakinggan mo ako at liwanagan ang aking puso, kaluluwa, isipan upang patuloy akong mamuhay sa kabanalan at lumago sa kabutihan at pagpapala. Amen. Halina, Espiritu Santo. Idulot mo sa amin ang iyong liwanag, ang iyong lakas, ang iyong pag-aalin, ang biyaya, ang iyong pag-ibig, upang mamuhay kami sa banal na pag-ibig. Amen. Kailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father,
be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Now and forever. Muli natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. More praising, more powering of the Holy Spirit. More praising, more powering of the Holy Spirit. More praising, more powering.